that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully.
up for me. A crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do.
You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. Naimbag nga morning kakapsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ay nagsama-sama sa devotion. Yan, so welcome sa devotion ng Panagsagana. Yan, always prepared. Always prepared, okay. Yun, at maraming salamat sa pag-join sa amin, no? At hopefully, and yung mga working singles, no, na makasama talaga sila dito, no, at mag-join. Kung nasa malayo man kayo,
Yan, meron naman tayong Google Meet. Samahan niyo si Ma'am Sabel na sa Google Meet. Hindi pa siya, wala pa siya nagkakaroon ng kasama dyan sa Google Meet eh. Pero dapat sa in life, dapat meron na. Ayan. Meron naman dito yung isa. Alright, so yun. At good morning sa aking mga kasama dito sa studio. Ayan. Good morning kay Ma'am Jinida. Ma'am Jinida, baka may gusto kang Sir batiin. Christian, naimbag nga Thursday morning kakabsat and happy Hearts Month ba yun? Uy! Uy! Ay, Ma'am Jinida. February na ngayon, Sir Wala- Christian, nakakalimutan mo Ay, kasi. oo nga pala. Ay, hearts pala. Hearts May Month. Hearts month na pala. Alright. Ma'am Jinita, thank you. Happy hearts daw. Yan. Sana, a At merry least heart. naalala mo. A merry heart. Yan. Kay Ma'am Bergie, baka may gusto kong batiin. Yan, good morning po sa ating lahat. Salamat ng mga viewers at sa nasa right side na katabi ko. Uy, Happy sino Hearts yun? Month. Sino yun? Sino yun, Ma'am Bergie? Bumabanat na rin si Ma'am Bergie, Nasa right side. Siya, parang siya, special siya sa atin. Oh, Ba't siya lang? Alright. Sige. Sige, Ma'am, sino yung katabi ni Ma'am Bergie na nasa right? Sino Sabi yung ni nasa Ma'am right side ko? Yan. Bati ka, Ma'am Ruby. Good morning po sa ating lahat at good morning po sa mga nandiyan at kay Ma'am Sabel na sa Google Meet. Good morning at enjoy po natin ang pakikinig. Yun lang po. Yaon. At, yun. Talagang malamig ang umaga. Pati boses ko. Yan. Bumubuelo. Baka gusto mo kumanta, Ma'am Jinita? Ng Inupo ako bigla dyan sa sinabi. The Heart of the Problem. Pag-practice natin yan. Pag-practice tayo. Kailan ba? Sa next week ba? Next week. The Heart of the Problem. Yan. Alright. So, yun. At kasama po natin dito, no? Bati muna tayo dito sa FB Live. Yan. Sino nag-join sa Google Meet? Esther Geraldine. Happy heart. Alright, napapalibutan tayo, Ma'am Jinita. Alright, Parang- so bati tayo dito sa ating FB Live. We have 12 viewers for now. Ayan, so good morning kay Ma'am Emilia Wayaway. Ayan. Sir Herbert Morning. Ofer, good morning. Ma'am Benita Gerlan, good morning. And Sir Digno Velasquez, good morning. Kay Ma'am Rolin Sanet, good morning po dyan. And Ma'am Joyce. Sir Asherto Manzano, good morning. Sister Jen Campana. Uy, bira. No, nagpalit na ng profile picture si Ma'am Jen, ah. Uy. Tara si Ma'am Jen. Nag-birthday Ito ata. na ba? Ay, nag-birthday. Yan. Nung nasa dagat eh. Ngayon, nasa forest na. Ayan. Nasa bundok. Alright. Alright. Si Ma'am Maricel. Yan, Ma'am Maricel. Join ka sa Google Meet, Ma'am Maricel. Ayan. Morning. May tatanungin lang kami May sa iyo. tatanungin. Yan. Brother John Michael, Manzano, pambira si Brother Ayan. John Michael. Sabi Dapat ko, naka-Google Meet. Google Meet ka, Brother John Michael. Or punta ka dito. Yan. Ma'am Mayra Salarzon, good morning. Sir Ariel, yan. Sir Ariel Pumecha, good morning po sa inyo. Ayan, so yan pa yun nasa Facebook Live. And kasama natin sa Google Meet si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning po sa inyo dyan. Ma'am Sabel. Morning. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Good morning, good morning. Ayan. Hindi ka namin makita, ma'am. Live. Net lang. Sige, ma'am. May nag-aabang. At kasama Yan. din ni Ma'am Sabel, si Ma'am Geraldine na sa US. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Good evening po sa inyo. Good morning po sa inyo. Yan. Ayan. Ay, good evening. Ayan. Thank you sa pag-join sa ating Google Meet. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo. So, we have a new topic, no? Pero yung topic natin is tema pa rin, di ba? Tema pa rin ng kung ano yung tema na kung saan ngayon that I may know Him. Yan. Dapat mas kilalanin pa natin ang Panginoon sa ating buhay. At
Yan. At pero may exciting tayong ano eh. Yan. Naka-ready na si Ma'am Ginida sa bagot. Ma'am Ginida. Ma'am Virgie, Handa. ano masasabi mo? Ready ka na ba sa katanungan? Ayan. Ready na. Bawal naman. Wow, ready. Baka kasi si Ma'am Sabel, hinahanap ko kasi si Ma'am Sabel kahapon, ay kagabi. Para sana prepared siya. Pero mas maganda yung surprise sa kanya, di ba? Ma'am Sabel, ayan. Yan, surprise. Kung sasagot, joke lang. Huwag kang umalis dyan sa Google Meet. Mabihira naman. Basic na kay Ma'am Sabel yun. Basic lang to, basic. Walang mahirap. Walang mali sa sagot. Tama ba, Ma'am Ginida? Yes, at walang iwanan. Si Ma'am Sabel hindi naman talaga Walang iwanan. Ay, mapalad yung mapapakasama nito. Pinagpala. Pinagpala ng Pinagpala. semento. Yan. Alright. So, yun. At, syempre, in relationship, di ba, sa ating, as a working singles, di ba? So, yun. At, sino ba ang una kong ano? Ano ba yung team natin? Yun nga, that I may know him. That I Yun may ang know team natin. him. Pero may katanungan oo, may yan. tanong. Yan. May katanungan. Yan. Yan ang nagbago. Okay. So, sino ba? Sino ba una siya? Ay, si Sir Mark. Sir Sir Mark. Alam ko, Sir Mark. naka-prepared ka eh. Nagbubuklat siya kanina sa Bible eh. Always ready yan eh. Boy Scout yan eh. Alright. Yan. So, bilang isang working single, syempre, in the future, we are planning to have a family. Hindi lang family, kundi a godly family. Tama ba, Ma'am Virgie? Yun ba yung pinapangarap? Oo naman. Hindi Ayun! mo naman pwedeng sabihin hindi. Pinapangarap. Pinapangarap talaga. Ano ba? Ang lalim. Hindi naman malalim pangarap eh. Di ba? Pinapangarap. Ayan. Baka hanggang pangarap lang. Hindi lang daw pangarap. Plano. Plano. Oh, Okay. yun. Plano. Hindi Ayan. hindi lang Okay, pangarap. Parang okay. wish Thank you, eh. Ma'am Ginida, sa Ayun. correct sa. Nagulat ako. Pinapangarap. So, Ma'am Sabel. Yan. Meron ka rin bang plano na magkaroon ng godly family, Ma'am Sabel? Ayun lang. Ano, Ma'am? Ma'am, naghihintay kami ng sagot mo. Walang mag-offline ha. Okay, sir. Yes, sir. Uy! What, sir? Yeah. Okay. Alam ko yung ideal ni Ma'am Sabel eh. May Ay, plano wow. siya. May plano. Di ba, Nasabi may plano niya siya. eh. Di ba, Sir Christian, may kilala din tayo na may plano. Oh. Mag-build Ay, ng oo. godly family. Mira yan. Baka match sila doon. Baka maging parallel sila doon. Ayun. Da. Parallel ngayon, ano nila eh, yung plan nila, di ba? Ano? Umiinit Yan. So, yun. Wala. Di ba? Na kung saan may plano na gumawa ng godly family. Tama nga naman, di ba? Sabi kasi ni Ma'am Ma'am Virgie eh. Kasi sabi niya, pangarap, parang pangit, di ba? Kasi baka hanggang pangarap lang. Oh, kasi may faith yan eh. May Ayun. kahalong faith, di ba? Thank you, Ma'am Virgie. At saka Ma'am Ginida sa pag-correct sa aking term. Yan. Pinaplano. Yan. Kasi syempre kapag pinaplano, may gagawin. Di ba, Ma'am Ginida? Yes, may of gagawin. course. We have to plan our plan then. Yes, tama. My God. Di ba, Brother Mark, kapag may plano, may gagawin, Brother Mark? Ayun, approve si Brother Mark. So, maliwanag yun, ha? Alright. Parang nakikita din nila si Mark dito eh, no? Oo nga eh. Kasya ba? Sa likod si Sir Mark. Alright. Kasi baka may Di ba, iba- pag-isipan namin yung new settings. Round table. Round table. Pwede rin round table. Maganda rin yan. So, yun. Pag-play nyo, medyo lumawak tong studio natin, no? Yan. Kasi, yes, para makita natin ang ating cameraman, no? Na always nasa behind, pero dapat nasa front na ngayon. Ayun. Yan. Oh. Alright, so, dako na tayo dito. Alright. So, yun nga, no, saan may katanungan po dito, no, bilang isang working singles. No? Connected sa ating tema ngayon, that I may know him. No? So, bakit nga ba mahalaga na kilalanin mo natin ang Panginoon, si Kristo Jesus sa ating buhay, yan, bago pasukin ang marriage, no, ang pag-aasawa. Ayan. Ma'am Virgie, anong masasabi mo doon, Ma'am Virgie?
Parang hindi nagulat si Ma'am Sabel. Ah, Hindi siya nagulat, sabi ko sa'yo. Basic. Ayan. Na-divert tuloy. Ako talaga. Yes, Anyway. ma'am. Anong masasabi mo doon? Ano ka na eh. Yes, diba? Sorry ka na, may plano. May plano ka na eh. May Tama si plano Ma'am na Janita talaga. eh. Ayun. Anyway, since sa ating mga working singles, 'di ba, mahalaga yung bago ka talaga yung preparation for marriage talaga, lalo na sa atin, 'di ba, na ligtas na, 'di ba? And matagal na tayo dito sa church. 'Yon. At ang dami na nating mga na-witness. May mga nauna na, 'di ba, na kinasal na sumunod. Ayun, at nakikita natin yung mga blessings, 'di ba, na natatamasa yung kung paano sila na bless ng Panginoon. Syempre that's enough, 'di ba, para tayo ay ganun din, yun, maghanda. At yun nga, una-una sa akin kasi syempre mula dun sa sa pakikinig ko dun sa preaching ni Pastor Hill, meron siyang nabanggit na verse talaga sa sa Jeremiah chapter 9 verse 33. Ayun, at syempre para tayong may reference para hindi opinionated, di ba? Yes, Yung mga tama sasabihin yan, ma'am. natin. Baka sasabihin nila, ay, Mamaya haka-haka lang nila galing. yan. Baka sasabihin talagang hindi biblical yun. Yes. Di ba? Wala sa Bible. Anyway, sa mga, lalo na sa mga yun, mga younger pa, para sa atin naman lahat ito. Nasabi niya sa Jeremiah chapter 9. Yun, para mas malinaw sa atin. Verse 23. Ayun, sabi niya, Jeremiah chapter 9, verse 23, Thus saith the Lord, ayan, let not the wise man glory in his wisdom. Ayan, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Ayun, dito, yun nga, yung may nabanggit na tatlo dito, di ba? Kung saan dapat hindi nakatuon yung yung atensyon, na hindi tayo nakafocus doon. Ayun, ang sabi niya dito sa verse na ito, yung glory, yan, let not the wise man glory in his wisdom. Ayun, so 'di ba sa tao, usually sa atin, yung wisdom dito is yung secular education. O 'di ba? Or yung kung ano yung talino mo, 'di ba, yung naka-depend usually sa atin, hindi natin naiwasan na parang alam mo yung yung napapansin natin, yung nagmamagaling o kaya yung nakadepend sa sariling talino, 'di ba? Yes. Napapansin natin yun sa mga tao na nakadepend yun sa wisdom. Na sana, 'di ba, yun na nababanggit na sa Bible, 'di ba, na hindi dapat tayo nakatuon sa sarili nating talino. Ayun. At parang alam mo yung ine-exclude mo na yung wisdom ng Panginoon. Di ba? Yung Word of God. Saan pa ba yung wisdom ng Panginoon? Di ba? Sa Word of God, and then another dito, yung tatlong nabanggit dito, another is let not the man glory in his might. Ayun. So another dito na nabanggit is yung power. Ayun, yung kakayahan ng tao. O, di ba? Ay, powerful kasi grabe alam mo yung authoritative, or yung alam mo yun dahil may kakayahan siya. Ayun. So in his might, his own power. Ayan, nakikita naman natin yung mga leaders, di ba? At pangatlo, yung let not the man glory in his riches. So may tatlong nabanggit dito, and maganda, tamang-tama na introductory. May tatlong nabanggit na wisdom, yung secular education natin, or yung sariling talino ng tao, at yung power and yung riches. Ayun, may kilala ba kayo? Di ba? Sige, may kilala ba kayo? Si Ma'am Fergie, Ruby May? riches. si Sir Don. Tapos biglang ayun. Ako lang naman. Si Ma'am Janita yung tunay na mayaman dito kasi isang ko yung kape niya eh. Rich in God's word. Oh. Yun. Hindi dapat hindi Iba talaga si riches Ma'am na Janita. yun, 'di ba? Yung mga pera. O 'di ba nabanggit na sa Bible na instruction na ng Panginoon 'yan, 'di ba? Na let's not glory in these matters, itong tatlo. 'Yun. At meron siya ding nabanggit actually dito sa verse 24. Pero bago ko sagutin yan, syempre, back to muna. Yun kasi yung muna, yung parang sa akin is
introduction ko lang yun sa sagot doon sa tanong ni Sir Don. Yan, kung bakit mahalaga. Kasi andito na, di ba, nandito na sa salita ng Diyos na in-specify niya dito. Ayun. And kasi syempre ang tao is, di ba, we are sinful by nature. At nabanggit yung yung pagiging sinful natin, nabanggit dun sa John, sa 1 John, di ba, na we have that lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yun. Di ba, alam natin yung nature ng tao is ganun. And considering na si Paul, di ba, na si Paul is siya, isa siya sa mga example. Ayun, na nabanggit din niya doon sa doon sa Philippians, di ba? Na sa Philippians chapter 3. Ayun. Philippians chapter 3 verse 4 na sabi niya, wait lang, para mas malinaw. Philippians chapter 3 verse 4, 'di ba, sabi niya, though I might also have confidence in the flesh, 'di ba? Katulad ni Paul. Ayun, so naging connected sa kanya yung verse sa Jeremiah. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, yan, I more. Yan, kung meron man ang nadidepict doon sa Jeremiah chapter 9 na yun, isa na si Paul doon, 'di ba? Na andun na yung talino, andun yung power. O, 'di ba, sa kanya dati, andun yung riches. At kaya niya nabanggit dito kasi doon naman din siya galing. And then though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. And then yun nga, yung sabi ni Paul doon na 'di ba, na doon sa Galatians chapter 2. Simula nung naligtas siya, ayun, na-recognize niya, 'di ba, na na-recognize niya or nag-humble down siya sa Galatians chapter 2. Ayan, punta natin. I-cite ko lang itong mga verses as introduction. Kasi ito na yung gagamitin ko throughout. Ayan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. O di ba, kung dapat upon your salvation, meron tayong since alam natin na ligtas na tayo, meron tayong transformation. O di ba? Napansin na may transformation ba si Sir? Di ba? Meron ba tayong transformation? Tumataba lang ata pisingi ko transformation. Ay, parang consumer. Baka iba yung nangyari sa atin. Iba na yung sumapi sa atin, di ba? Pero may transformation. Yan, si Paul. Mula dun sa, sa sinful nature na yung nabanggit sa Jeremiah. Ulitin ko lang, mayroon tayong 3 kasi na nabanggit sa Bible mismo. Sa mga working, di ba, mayroong wisdom, di ba, sa pansariling wisdom, power and riches. So na-warningan tayo mula sa salita ng Diyos ng dito. And dito sa dito sa verse 24, ayan, 'di ba? But let not, may 3 ulit siyang nabanggit. Ayan, but let not that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, ayan, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. O yun, yung may din, 'di ba? May warning, may instruction ang Panginoon sa atin. Yung first is yung loving kindness. O, 'di ba? Kaya ba natin 'yun? 'Di ba? Meron ba tayong loving kindness, 'di ba, na sa Panginoon? Yan, mula sa Panginoon. 'Yun yung mga kasi nababanggit sa atin na yung nadidevelop sa atin. 'Yun, nare-realize natin kapag tayo ay natataniman ng salita ng Diyos. Ayun. At pangatlo yung yung judgment and yung righteousness. So kabaliktaran doon sa sa verse 23, medyo matagal-tagal kaya mamaya ko na lang ituloy. Kasi kailangan ko munang i-cite muna yung mga verses, yun. Kasi para meron tayong references, yan. Para kapag habang nagsasalita tayo, wala pala tayong mga di ba, pinagbabasihan. O yun lang, Sir Don. Yes, thank you, Ma'am Virgin, sa kasagutan na very biblical. Ayun. Yan, pero iba practical. Yes naman. Yan. Kailangan talaga ng siyempre pagdating sa
pag-asawa eh. Dapat biblical din tayo. Di ba, Ma'am Dapat Junita? lang. Tama ba? Hindi ka nalang naririnig, Ma'am. Wala nagagalit si Ma'am. Naka-all. Yan. Yan. Naka-off. Yan. So, yun. Sabi ni Ma'am, sa ngayon naman si si Ma'am Pinatayan ako ni Junita. Mark. Alright. Alright. We have a good spirit today. Alright, so, yun, thank you Ma'am Virgin, no? Kasi makikita talaga natin, no? Na kailangan talaga natin ng Word of God pagdating sa mag-asawa. Tama ba, Ma'am Kiray? Ay, Ma'am Kiray. Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. Sorry. Yan. Ayan. So, yan, totoo lang daw sabi ni Ma'am Ruby. Yan. So, ano masasabi mo, Ma'am Ruby, doon sa kasagutan, doon sa katanungan ko, no, na bakit mahalaga na kilalanin natin ang Panginoon muna bago tayo pasukin ang pag-aasawa. Ayan. Kasi, Ma'am Jelita, baka mag-graduate na eh. Ayun. Tanungin ko na. Baka na. Dapat talaga yun yung tinatanong eh. Sige, Ma'am Ruby, anong kasagutan mo doon? Ayan, sige po. Mahalaga po na kilalanin muna natin ang Panginoon bago tayo mag-aasawa. Bakit po? Yun. Kasi dahil po ang Panginoon ay, dahil siya po yung pinagmulan ng pag-ibig. Uy. Teka, wala At si Ma'am Janina. siya din po yung source ng karunungan natin ng wisdom. Ano po, sa pag-aasawa, kailangan po natin ng wisdom ng Panginoon at tamang desisyon. Ano po, at sa Kanya po magagaling yung wisdom kung paano po tayo mag-desisyon sa ating pag-aasawa. At una po, kailangan po natin na kilalanin ang Panginoon dahil siya po yung gabay, ano po, sa tamang pagpili ng Wow. mapapangasawa. Uy. Ano po? Parang pumipili na Brother. ba? Brother Mark, tanda mo yan. Dahil kapag kilala po natin ang Panginoon, mas malinaw po sa atin kung anong klaseng tao ang ayon sa kanyang kalooban. Ano po, hindi lang po base sa damdamin, kundi sa ugali, pagpapahalaga at pananampalataya. Ganda ng ngiti ni Ma'am Sabel, oh. Kikita ko. Sige, Ma'am. At ano din po, mahalaga din po na magkaroon po tayo ng, makilala po natin ang Panginoon dahil para magkaroon po tayo ng tamang layunin din po sa pag-aasawa. Sige, Ma'am. Gaya mo yan. Ayan po, sa madaling sabi, ayan, mag-conclude na ako. Sige Ano po? lang. Kapag kilala mo ang Panginoon, mas kilala mo rin ang iyong sarili. At kapag alam mo kung sino ka at kung ano ang mahalaga sa iyo, mas handa kang pumasok sa pag-aasawa. Wow. Ano po, at yun nga po yung sabi ng Ganda na. Caption mo nga, Mark. sabi nga din po sa yun po yung sinabi ko kanina sa 1 John chapter 4 verse 8 na ang tunay po na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kaya po, kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi rin po natin lubos na maunawaan ang tunay na pag-ibig na kailangan natin sa ating pag-aasawa. Ano po? At sabi din po dun sa Psalms chapter 127 verse 1, ano po, na ang Diyos ang dapat maging pundasyon natin ng buhay at ng relasyon na itatayo po natin. Ano po. So, yun lang po at maraming salamat. Wow. Pwede na talaga. Amen, pwede na. Parang very, very Ayan. poetic, no? Makata. Iba May talaga pundasyon. Si Ma'am Ruby. Inspired. Yan. Pero totoo naman, di ba? God is the source. Dapat yung magiging source ng pagmamahal. Yan, foundation. Diba? Ma'am Janita, naniniwala ka doon? Yes, of course. Dahil ang Panginoon. Yan. Naman yung sinabi niya, di ba? Na ang yung love dapat na makopya natin yung pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi natin ma-describe yung pagmamahal ng Panginoon. Isang nakikita ko doon is loving God.
Yes. Halimbawa yung pagmamahal natin, kagaya ni Sister Ruby May pa rin, bigla yun. Pagbata kasi yun eh. Ay, oo nga eh. Sorry. Ruby May na lang. Ruby May. So kagaya niya sa mag-aasawa, di ba? Kapag yung pagmamahal na sinasabi natin, unconditional yung pagmamahal Wow. natin, di ba? Pero yung makokopya natin yung pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Diyos, may makita ka man doon sa in the future na magiging may makita ka Uy, tama. hindi ka mahal-mahal. Yes. Dahil nagaya mo yung pagmamahal ng Diyos, mahal. Yes, tama. Kasi you have Ma'am, ang king naman. unconditional love. Bira. Kadalasan kasi sa atin, sige, mamahalin kita kung, di ba? Yes. Kung. Ay, sorry, nakapatay yung mic. Yan. Ay, sige, sorry. Hindi ko na alam kung ano yung uulitin ko doon eh. Hindi, Basta- yung mamahalin kita. Kung. Ayun kasi, ganyan. Yung pagmamahal na, makopya natin yung pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Which is Yes. unconditional. Diba? And kasi, yun nga, tayo, mamahalin kita kung if. Amen. May merong condition. lagi. May Yes. condition. Yan. Pero yun nga, in the future, may makikita ka man na hindi maganda. Kasi, yun yung sinasabi nila, di ba? Lalabas na lang yun pag magkasama na kayo. Di ba? Di ba? Tama yun. Yan, hindi, may mga makikita ka na pag-uugali niya na hindi ka mahal-mahal, hindi ka ibig-ibig. Pero Yes. kapag nakopya mo yung pagmamahal ng Panginoon Diyos, ano man yan, mamahalin mo pa rin siya. Yan. Yes, tama yun, Ma'am Janita. No? Sige, syempre, sa umpisa, sabi nga ni Pastor lilibre ka pa niya ng kape, Ayun. gano'n. Now I know. Pero hindi naman masama yun, di ba? Oo, di naman. Hindi naman masama. Yan. So, si Ma'am Janita, nawawala lang po yung microphone ni Ma'am Janita, pero bumabalik din naman. Ayan. Alright. Na kung saan, napakaganda, no? Na sinabi ni Ma'am Janita, no? Na kung saan, and si Ma'am Ruby, na kung saan dapat ang Panginoon siya yung, source ng pagmamahal. Kasi, sabi nga ni Amen. Pastor, di ba? Kung di mo nga mahal ang Panginoon, how much more? Na paano mo mamahalin yung magiging partner mo sa buhay? Di ba? So, dapat ang Panginoon siya yung pagmumulan ng pag-ibig. No? Kaya, di ba? Happy Hearts Day, sabi na. Ay, Yun. Hearts Month. Yeah. So, syempre, lumalapit na yung, yung tradition ng mundo, no? Na kung saan, Valentine's, no? Valentine's. So, Saan kaya si Valentine's. Saan sila maraming magre-read di ba? Alright. Na kung saan, andyan, di ba? Na kung saan, makita natin, no? Na andyan yung tradition ng mundo, pero dapat hindi tayo naaayon, kundi naaayon tayo sa salita ng Diyos, na kung saan makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon. Yan. So, napakaganda yung sinabi ni Ma'am Ruby, no? Na parang mga... Foundation is God's love. Yan, tama. Foundation is God's love. Pagkakalataan ng in love. Oo nga eh. Sa Ma'am Dapat- Isabel kaya? Dapat Tanong may natin si Ma'am nakikinig. Wala bang, dapat may narinig yung sinabi ni Ma'am Ruby. Meron naman. Pwede naman i-rewind eh. Ayan. May, Yan. I mean, Yan. meron ba? Ma'am Isabel, andyan anong ba siya? masasabi mo doon sa sinabi ni Ma'am Ruby? Yan, na dapat ang Panginoon, no? Yun siya yung source ng pag-ibig, Ma'am Isabel. My goodness. Tama naman po, sir. Wow! Yung sa pagpaplano natin sa napunta dun sa pag-aasawa is yung dapat kilalanin muna natin yung Panginoon para yun yung maging guide natin sa pag-aasawa para magkaroon tayo ng wow. Hindi ko alam, hindi ko kasi Pinag-review. Nag-research. Yan. Hindi nag-review si Ma'am Isabel. Pero, yun nga, di ba? So, buti naman, di ba? Sang-ayon si Ma'am Isabel. Ayan, sang-ayon si Ma'am Isabel. So, Brother Mark. Yun! Isang sinyas ko lang eh. Brother Mark, Snappy. yan. Anong masasabi mo, no? Sa katanungan ko, like yung katanungan ko na tinanong kay Ma'am Ruby. Bakit Yan. mahalaga? Bakit mahalaga?
makilala natin ang Panginoon bago mag-asawa. Ayan, good morning po sa ating pong lahat. At yun nga po, mahalaga na makilala muna natin yung Panginoon bago tayo mag-asawa kasi unang-una, siya yung yun yung foundation natin. Yun yung foundation natin sa pag-asawa. At the same time, yun din yung natin, guide natin. Hindi tayo kagaya nung sa sanlibutan na bara-bara kung ano yung nagustuhan mo, yun na lang. Wala siyang walang walang nag-guide. So, ganun din sa pag-asawa, kailangan na meron ng mag-guide sa atin. So, yun lamang po. Amen. Sabi ni Sir Mark, diba? kung sinong nagustuhan Kung sa mo, sanlibutan, yun na lang. oo, Ang tawag doon ay bugso ng damdamin. Yun, bugso. Baka kasi, bugso ng damdamin, mabilis din mawala. ay may, nangunguna yung emosyon pag sa sanlibutan talagang. Kaya pala hindi nagmamadali si Mas Sir nangi- Mark. Yes. Careful siya. Careful. Nag-iingat. Sobrang nag-iingat. Hindi emotional. Yes. Kasi once na nasaktan, wala na. Ayaw masaktan ulit. Oh. Bakit ulit, Ma'am Nasaktan Ginita? naman. Parang may alam ka. Ay, Kinuwento mo, di ba? parang may mabubuking-buking dito. Aray ko. Ayan. So, yun. Mukhang hindi namin naalam yung Ma'am Ginita. Bakit may naulit? Kinuwento mo yun. Ako ba? Sorry. Kalimutan mo. Alright. Hindi na daw maulit. So, yun, hindi na maulit. Siyempre, diba? Kailangan ng pag-iingat eh. May Kaya nga, pundasyon. kailangan natin ang Panginoon dahil may protection, di ba? Kaya ganun yung sinabi ni Sir Mark eh. Kung saan, hindi bara-bara lang, di ba? Kung sino yung nagustuhan mo, ayun na, di ba? So, bugso ng damdamin. So, kapag bugso ng damdamin, yun, talagang mabilis din yan, di ba? Kapag nakita mo na yung, may term kasi sa ng mundo eh, red flag. Yung mga bad, red flags, di ba? Na kung saan, kung yung mga pangit na ugali, no? Na kung saan makita mo na yun balang araw kapag mag-asawa na, di ba? Na kung saan, wala na. Kasi mawawala na yung bugso ng damdamin. Di ba? Andun na yung magda-doubt ka na, ito nga ba yung binigay ng Panginoon sa akin? Di ba? Ito nga ba? Oo hindi, parang hindi ito kalooban eh. Di ba? So, andun na yung magiging doubt. Yan. So, yan, napakaganda, no? At, ang huling katanungan, Ma'am Ginita. Akala ko nakaligtas na ako eh. Wala eh. Ma'am, or second part natin yung kasagutan ni Ma'am Virgil kasi mayroong pang parang may gustong lumabas sa kanyang bibig kanina na hindi niya pa masabi-sabi eh. Pero Ma'am Ginita, anong masasabi mo doon sa katanungan na yan? Ayaw mo ba na unahin natin si Ma'am Virgie? Kasi baka masabi na niya yung Introduction lang kasi. Yan, so anyways, alam niyo po na wala pong ibang pinakamaganda na maabot po natin kundi yung makilala ang Panginoon. Okay? Yan, kagaya po dito sa Philippians chapter 3 verse 10. Yan, lagi pong nababanggit ito since sa January. Pero anyways, babasahin ko ulit kasi alam ko memorize na ng iba eh. Di ba, Sir Christian? Memorize mo na tong verse eh. And Yung pero that I may know him lang. That I may know him. Yan. So, may nagtanong kasi sa akin eh. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, sabi ko, that I may know him pa. Uy, gandang rason. Pasok. Nasa process pa. Sabi ko, pambira, buti na lang meron tayong, Paano na lang? meron tayong theme ngayong 2026. Pag tinanong tayo, kailan? That I may know him. Pero yung him dyan, small lang. Yan, kaya salamat sa team. May May sagot rason na tayo. Yan, so, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Yan, so wala pong ibang nagsasalita dyan, kundi si Paul. And so kilala na po natin si Paul, di po ba? Alam po natin yung background ni Paul. Alam po natin kung sino siya. Alam po natin kung ano yung ginagawa niya. Ano yung ginagawa niya bago po yung kanyang conversion. And after po ng conversion po niya dyan, sabi niya po dyan, and that I may know him. Yan, so
Paul gave up everything. And so alam po natin kung sino siya, ano yung natapos po niya. And pero meron siyang mga give up. Bakit? Para makilala ang Panginoon. Yan yung binabanggit ni Ma'am Virgie kanina. Yan, mayaman din siya, mayaman, matalino. Yan, pero give up niya yun para mas lalong makilala ang Panginoon. Di ba napakaganda na iyon po yung i-goal po din po natin, na makilala ang Panginoon. Amen. Yan, so yung word po na dyan, yung word po na know po dyan, and alam ko na narinig po natin ito sa preaching, yan, to know Him, and hindi lang yung makilala natin siya theologically. Ibig sabihin niya, yung makilala mo lang siya kasi nabasa mo siya sa Bible. Nabasa mo sa Bible, yan, narinig mo sa preaching, and yung pag tinanong ka, di ba, sa Bible school, alam mo, Naging head knowledge. naalala pa ata ni Ruby May. Alam mo ba yung attributes of God? Ma'am Virgie, di ba? May kopya ako. Refresher. Bible school. Si Mark ata, alam niya di ba? Di ba, ano kasing subject yun, Ma'am Virgie? Yan, the doctrine of, ano ba yan? Basta, Doctrine of God. Doctrine of God na pinag-aralan natin dyan, yung attributes, ibig sabihin ng attributes, yung katangian ng Panginoon. Diba? God is omnipotent, omnipresent, omniscient, lahat na. God is a powerful God, God is God. Diba? Ang dami. Diba? Ang dami. Pero ang tanong, naranasan na ba natin yan? Kaya minsan nasasabi natin na God is my protector. Ano sinasabi ni Sir Mark kanina? Yes. Tama ba, Sir Mark? God is my protector. Kasi nakilala niya, na experience niya, hindi lang niya nabasa na yung Panginoon yung nag-guide sa atin, yung Panginoon nag-protect sa atin, pero naranasan niya, na-experience niya yun. Man, yun diba? experience. Yun yung magandang i-goal po natin. Yan yung sabi ni Sir Christian bago mag-asawa. Diba? Yan, unang-una, napaganda na kilalanin muna natin ang Panginoon. And bakit? Kasi, alam niyo po, hindi tayo makakapag-establish ng deep and close relationship sa Panginoon without knowing Him. At hindi sapat yung Bible. And dapat maganda na nakikilala natin siya. Pero pinakamaganda talaga, yung maranasan natin, yung ma-experience po natin. Yung sinasabi ni Paul po dyan, that I may know Him. And diba? Kaya pag marami tayong na-encounter sa area. Kilala ko ang Panginoon. Diba? Maraming nagsasabi na, kilala ko ang Panginoon. Yan. Pero ang tanong, naranasan nila ba or namumuhay ba sila na merong Panginoon? And yet, sinasabi nila na kilala nila ang Panginoon. Diba? Kaya not only, hindi lang yung nakilala natin siya yan, sa dahil nabasa natin. And sabi ko, yung iba na attributes na pinag-aralan namin, sabi ko, parang nakalimutan ko ng iba. Pero dahil yung iba, naaalala ko dahil naranasan ko. God is our deliverer. God is our provider. And bakit? Kasi naranasan mo yun. Diba? Si Kiray kasi kasama kong full-time yan. Ganon din si Mark. Pero iba kasi yung karanasan din ni Mark Mas naranasan. Sa amin kasi, iba din kasi kay Mark di ba? And iba-iba kung paano natin na-i-experience. Di ba? Kung magkakwento tayo bawat isa, alam ko na iba-iba yung experience natin sa Panginoon. Pero ang alam ko, pare-parehas na nararanasan natin kung ano yung attributes ng Panginoon. Kaya napakaganda na yun muna yung i-goal natin. Diba? Na makilala ang Panginoon, lalong-lalo na kung may plano ka in the future ay sabi na magbe-build ng godly family. Kasi hindi ka makakapag-build up ng godly family without God. Diba? Baka kapag hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Kasi baka makapag-build ka lang ng family, pero hindi siya godly family. Kaya nga, paano ka makakapag-build up kung hindi mo muna kikilalanin ang Panginoon? At hindi lang kilalanin ang Panginoon, hindi lang yung maranasan mo. Kasi pag naranasan mo, makokopya mo isang araw, makokopya mo rin yung attributes ng Panginoon. And very kagamit-gamit yan kapag nag-asawa ka na. And hindi ko sinasabi kasi wala namang experience yan. Nakikita ko. Marami na nakikita dito. Nakikita natin. Diba? Kaya pag wala kang anong gagawin mo? Di wala. And hindi na family, baka instead of a godly family,
broken family. Di ba? Nag-build ka pa ng poproblemahin ng bansang Pilipinas. Tama. Di ba? Ikan. Imbis na, Ikan. oo. Bakit may pakalat-kalat? Bakit may, si Ma'am Chaloyan, bakit meron siyang iniimbestigahan sa, bakit may iniimbestigahan sa Station 4? Kasi nag-build ng ano to eh. si Ma'am Bridget, joke lang. Halimbawa lang, di ba? Halimbawa si Ma'am Bridget, Napahamak sa- nag-asawa na hindi pa niya kilala ang Panginoon. Mhm. Di ba? Ano yung ipoproduce niya? Anong ori ng family yung kanyang ipoproduce? Sa bagay, para magkaroon ng gagawin si Ma'am Maricel sa station. May aayusin. Napaganda yun na makilala natin lubusan ang Panginoon bago mo pasukin yung pag-aasawa. Diba? Yan, kilalanin mo muna siya. And, yung sinasabi kong siya ang Panginoon muna. And not only theologically, not only positionally, yung sinabi ni Pastor nung nakaraan, not only positionally, not only theologically, but by experience. Yan, kagaya yung sinasabi ni Kiray kanina, di ba? Mm. And alam natin, isang attribute ng Panginoon is God is love. Pero ano naman pag God is love? Paano yung makakatulong sa marriage? Yung sinasabi ko kanina. Yun. Pag nakopya mo yung unconditional love ng Panginoon, in the future, magagamit mo yan. Di ba? And God is merciful. Di ba? Naranasan mo yung mercy ng Panginoon, makopya mo yung mercy ng Panginoon pag may nagawang kasalanan sa iyo. So, yung merciful ka din. You know? Amen. Handang magpatawad. Di ba? Kaya kailangan makilala muna natin ang Panginoon. Makapag-establish muna tayo. And makapag-establish muna tayo ng deep and close relationship sa Panginoon. And everything, lagi natin narinig, everything will follow. Yan, kapag nakapag-establish na tayo ng deep and close relationship with God. And above all, yung marriage, alam naman natin na ang author ng marriage is ang Panginoon. Di ba? And kaya nga, bakit napapansin natin sa panahon ngayon, kinukwento ni Sir Christian, di ba? Sabi mo, Sir Christian, nakaraan. Hindi pa nila nakuha yung, Yung mga album, mga output ng wedding diba? nila. Diba? Pero, wala na, di ba? Hiwalay na sila. Bakit? Di ba? Ganyan. Di ba? Kasi in the first place, kung alam nila na God is the author of marriage. Yes. And di ba? At kung alam nila na ang Panginoon ay yung sinasabi ng Bible, di ba? Yung Panginoon na kung ano yung pinagtagpo ng Diyos, hindi na pinaghiwalay, hindi na sana sila naghiwalay. And di ba? Ay, masasabihin na hindi pa nila kilala ang Panginoon. Bugso Diba? ng damdamin. Bugso. Ayun sinasabi ni Sir Mark kanina, bugso ng damdamin. And kaya nga, sinasabi kinakanta ni Kiray nung nakaraan eh. Ay, kinakanta mo nung nakaraan. Kanta yung mga... Kanta yung mga... Sinto na. Wala raw kaduwit eh. Ayun lang. Sorry naman. Sorry naman. Gusto pala niya yung kaduet. Sige, sabi niya, ang kay sarap mahalin, bunga ng panalangin. Sabi niya, ayun yung kanta na yun, bilin ni Pastor sa akin. Ako daw ay manalangin. Kaya nagpa-pray na siya eh. Sabi niya, kay sarap mahalin, bunga ng panalangin. And huwag daw padadala sa bugso ng damdamin. Pero hindi ka madadala sa bugso ng damdamin mo kung unang-una ay kilala mo ang Panginoon. Amen. Yes. Alam mo na siya yung magpo-provide. Diba? Isa sinasabi natin, God is my provider. Kung alam mo na ang Panginoon yung nagpo-provide, Hintay ka lang. siya din magpo-provide. Diba? Sabi Hayaan mo siyang mag-provide. sabi sa Matthew, diba? Ma'am Virgie ah. And all these things shall be added unto you. Antay-antay ka lang. Pag 50 ka na. Baka doon dumating yung provision ng Panginoon, di ba? Baka doon dumating ganun. Better late than never, di ba? Kaya, ang i-goal muna natin, yun, kilalanin muna natin ng lubusan ang Panginoon. Yan, kilalanin ng lubusan. Yan nga, huwag padadala sa bugso ng damdamin. Sabi nung kanta na, kinakanta ni Kiray eh. Ano kinakanta niya para sa akin or para sa kanya? Hindi ko alam eh. But anyways, yun. Yun po ang magandang yun po yung magandang i-goal po natin, kagaya ni Paul. And kilalanin muna natin ang Panginoon. And kasi pag nag-asawa ka, yan, alam mo na God is the author of a marriage.
Yan, and alam mo na ang Panginoon, and minsan kasi, pag iniisip kasi ng iba, di ba, pagdating sa marriage, and ang iniisip nila, ang laging solution is separation. And separation is not a solution. And bagamat tayong mga Baptist, naniniwala tayo sa separation. Church and state, yun. Yes. Yun lang Church naman. and state pala yun. Church and state, di ba? Gulat si Ma'am Sabel eh. Akala niya na sa Bible yung... Sabi ni Ma'am Saul, pwede pala subukan. Pwede palang subukan kasi naniniwala tayo sa separation. Church and state. Pero Ma'am Sabel, separation of church and state yun. Yan. And kaya yun, ay napakaganda bago mag-asawa. Yan, muna, kilalanin muna natin ng lubusan ang Panginoon. And sa nung last Thursday, sino nga kasama ko nung last Thursday, nung nag-fellowship natin si Pastor, di ba maganda yung narinig natin kay Pastor. And kasi isang araw, pag wala yung Panginoon sa pamilya ninyo, sino masusunod? O di ba? Kasi hindi nyo kilala ang Panginoon. At napaganda yung sinabi ni Pastor na lumalago kayong parehas sa Panginoon. O di ba? At siya yung sinasabi ni Pastor na siya yung masusunod doon sa parehas kayo na magsasabit sa Panginoon. And kaya nga napakaganda na kilalanin muna natin ang Panginoon bago natin pasukin yung pag-aasawa. And kaya nga hindi pa ako nag-aasawa kasi kinikilala ko ang Panginoon. That I may know Him. That I may know Him. And so, wag mo kilala sa yung na-video ko nung last, yung kasi ang nami-miss ng mga wala dito, Sir Christian eh. Oh. And kaya, Pwede naman. Okay. Kaya maganda pala Yung may fellowship ng morning. nag-video eh. Si Ma'am kaya, Janita. After kaya devotion. Kaya nga maganda sana kung yung mga malalapit and Sino kagaya kaya? ni Chona. Kung hindi naman malapit, kahit hindi malapit, di ba? Kaya si Ma'am Sabel kahit malayo. May Google Meet oh. Meron naman tayong, hindi lang yung makasama natin sila sa Google Meet, yung makasama din natin sila after ng devotion natin, kasama natin Yes, siya, tama. na nagpa-fellowship kay Pastor. Kasi maganda yung binanggit ni Pastor noong Thursday na habang nagkakape kami. Libre naman ng kape, makiusap lang tayo kay Madam. No? At kung gusto niyo matulog dito ng Wednesday night, pwede naman para maka-join Yes. sa fellowship kay Pastor. And kasi additional din yun mga sinasabi ni Pastor. Mm. Pero sinasabi ko na susubukan kong i-edit yun. And isasend ko na lang sa GC natin para mapakinggan niyo rin. Yes. Thank you, Ma'am Janita. Pero, Ay, na-record pa. Basta may kape lang daw. kung mag-alala, Ma'am Sabel, meron namang available na transient room dito eh. Pwede ka. Walang katabi si Mark. Oo. Ay, sorry. Ay, maganda rin maranasan niyo rin yung nararanasan namin dito after ng devotion ng Thursday. Yeah, and kaya maganda na sa mga malalapit, and kagaya na mga nasa malapit, pwedeng pumunta lang kayo dito saglit, or kung hindi man, pwede kayo, sa mga malalayo, pwede kayo makitulog dito. And para makasama namin kayo, and makasama natin si Pastor sa after ng devotion, and nagpa-fellowship po tayo. At yung sinasabi niya, karagdagang kaalaman din yan sa atin. Yan, so yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Janita. Vera, napakaganda It's your yung turn. sinabi ni Ma'am Janita. Sorry, meron pa pala. Yes, Sir Dod. Wala na tayong oras. Abangan nyo sa next. Yan. Meron sinabi dito si si Ma'am, yun, may nag-comment si Ma'am Maricel, Ma'am Janita, sinabi mo. Yan, baka magkakaso daw ng VAWC. Bawsi. Yun. Bawsi. Totoo yun, di ba? Yeah. And kasi, dagdag ko lang okay lang ba, Sir Christian? Okay lang, sure. Di ba yung Bawsi kasi is violence against women and children, Ayun di ba? pala. Ayun pala Oo, yun. yun. Ay, grabe. Iba Marami talaga. ka. yun. Iba talaga kapag pulis yung kasama ni Ma'am Janita eh. Ang dami na nalalaman na Kaya, kasi, totoo yun di ba? Kapag wala kang Panginoon, pag sasaktan mo yung Pero nangyayari talaga. sasaktan mo kapag hindi mo kilala ang Panginoon. Pero pag kilala mo na, kilala mo yung Panginoon, alam mo na bigay sa iyo ng Panginoon, at alam mo na, sabi nga, di ba, kapag one flesh na kayo, yan, bakit mo siya sasaktan? Yes. Di ba? Tama. Di kakasuhin ka ngayon ng vows. Buti kung si Ma'am Maricel yung sa station 4. Oo nga. I-absent ko yan. Pakapihin mo lang. No? Oo. Pwede pang i-absent ni Ma'am Chaluyan. Pero ganun di ba? And kasi nga, naalala niyo yung sinabi ni Pastor, as husband, ano yung role mo as a husband? Ano yung sinabi ni Pastor na role ng husband? Love your wife. Wow! Memorize! Memorize.
Yun lang yung sagot sa within this yun lang. Love your wife. Ready na, ready. Ready. Pwede. Di ba, Ma'am Sabel? Ano ba? Ano yun eh? Bunga 3 ng words fellowship lang namin pala. kay Pastor nung Yes, nakaraan kaya nga punta eh. kayo dito eh. Oh, yun ang nami-miss ninyo. And to love your wife and kung yung rule ng husband, kung mahal mo yung partner mo, bakit mo siya sasaktan? Kakasuhan ka talaga ng vowsy, di ba? Diyan lang si Ma'am Maricel, oh. Yan. To yun, no? Kasi, syempre, one flesh na kayo eh. Alangan, kapag sasaktan mo yung asawa mo, sasaktan mo din yung sarili mo. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pastor. Yun yung Sana nakukuha all. namin. Kaya, Ma'am Sabel, yun yung di ba? Sana Yun yung pwede naman makitabi kay Ma'am Ginida kapag sa Wednesday night yung Ma'am Ginida. Yes, Wednesday. Yun. Marami kang pwedeng tabihan dito. Yeah. Sa mga nangangailangan ng marriage counseling, dito si Ma'am Ginita. Ayan. Pero yun nga, totoo nga naman. Nakasan, napakaganda. Nakasan, mas kilalanin natin ang Panginoon muna, no? Kasi Amen. yun nga, tulad nga sinabi ni Ma'am Ginida kanina, nakasan, dapat, kung gusto mo magkaroon ng godly family, dapat mas kilalanin muna natin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lang makilala, kundi maranasan natin. Yan. Kasi, iba kasi kilala mo lang, baka by name lang, di ba? Jesus, siya yung napako sa krus, di ba? Baka hanggang doon lang Yeah, yung... head Oo. knowledge lang. Yes. Diba? Pero yung hindi mo pa na-experience ang tunay na Panginoon sa ating ating buhay, no? Nakasan quote ko lang 'to, no, bago tayo magtapos dito sa Okay lang ba 30 minutes extension? 30 minutes na. Mag-extend tayo ng 30 minutes. 1 hour. 1 hour yung mga mothers eh. Yan, sorry. Yan. Pero last verse no, na gusto ko nang i-quote dito sa John chapter 17 verse 3. Sabi dito, "And this is life eternal, that they might know the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." Yan. Naku saan dapat, 'di ba? Naku saan meron tayong eternal life eh, 'di ba? Tulad ng sinabi ni Ma'am Ginita kanina, meron na tayong relationship sa Panginoon and meron na tayong buhay na walang hanggan na na-receive mula sa Panginoon. Kundi dapat ano nang gagawin natin? Dapat mas makilala natin at true God, no? Yung tunay na Panginoon. Kasi baka yung kilala natin ng Panginoon, minsan, 'di ba? Yung mga iba na tao, kilala na ng Panginoon, pera, di ba? No, saan, hindi nila kilala lubusan ang Panginoon. Kaya dumadating sila na lalapit kay Mama Maricel, magpa-file ng vowsy, di ba? Kasi di nila kilala ang Panginoon eh. Yan, di ba? So magkakaroon na ng di ba? Na trabaho si Ma'am Maricel, di ba? Wala bang violence against men? Meron. Di ba meron din? Meron. Di ba, Brother Mark? Yan. Alam ni Brother Mark yan. Yan. So, yun lang naman, di ba? Mas, i-elaborate ko to the next Thursday. Bitin ng oras. Yan. Di ba? Bitin ng oras. Pag Kaya, ganitong tandaan nyo talk po, show. napakaganda, no? Kung saan, mas kilalanin muna natin. Planuhin natin, no? Tulad ng sinabi na planuhin natin at i-goal natin na makilala na natin ang tunay na Panginoon sa ating buhay, no? Bago pumasok sa marriage life. Yan, tulad ng sinabi sa Hebrews chapter 13, na kung saan, marriage is honorable, no? Marriage is honorable. Mahirap kasing pasukin kasi lifetime na yun eh. 'Di ba? Di mo naman pwede isuli sa sa biyanan. Di ba? Suli ko na tong anak niya, di ba? Walang ganun, Yes. di ba? Kaya talagang yan, ang pinaka-author talaga, no? Ang Panginoon Jesus Cristo. Dapat mas makilala natin. Di ba? Di ba, Ma'am Sabel? Yan. So, di ba natanong na kita, di ba? Pero dagdagan mo sa next, ha? Yan. alam mo na yung itatanong ko sa iyo, kaya siguro mapaghandaan mo. Ayan. Sir. Wow. Yan, nawala yung kasama mo eh, na may narinig na may katanungan eh. Yan. Lata talaga to si Ma'am Maricel. Ma'am Bergie, sagot dun sa tanong mo. Bakit wala daw sa lalaki? Sabi ni Ma'am Maricel,
kapag sa lalaki daw, animal cruelty. Grabe naman, Ma'am Maricel. Di na ako bibili ng kape mo. Bira. Joke lang naman yun. Joke lang naman yun. Cruelty. Joke lang Sa yun. sa animal, ano na yun, animal care. Kaya pala si Mark. Bira. Alright. Alright. Yan. Yan. So, talaga si Ma'am Hindi na sa Maricel. Station 4. Sa animal care na yun. So, yun. At I hope meron pa tayong, kahit puro tawa kami. Yan. I hope meron pa tayong natutunan, no? About sa, yan. Di bale po, sabi nga ni Ma'am Virgie, introduction lang yun. Yan. Abangan natin Cite yung ako sa ng next, verses. Ma'am Genida. Ayan. Abangan daw natin sa next episode, no? Kaya, yun. Huwag kayong, mag-tune in tayo lagi. At, ayun, tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa devotion. Yan. So, I hope meron pa tayo natutunan. Lalo na po sa mga dyan sa Facebook Live. Maraming salamat sa mga nanood na working. Yan. Si Sister Maria Kaabay. Yan. Sino pa? Si Ma'am Maricel. Yan. Talaga si Ma'am Maricel. Yan. Maaga kasi yung duty niya. Then, yan. Si Ma'am Grisha. Uy. Sir Michael. Yan, si Sir Michael. Ayan, si Ma'am Alpa. Ayun. Then, yun, si ating mahal na pastor. Yan, good morning po sa inyo. Alright, maraming salamat sa mga pag-tune in. And tuloy-tuloy lang po tayo, no? Saan tuloy-tuloy tayong matuto at makilala ang Panginoon sa ating buhay. Alright, so, yun, nothing else. Yun. Mga working pala, no? So, Sunday, we have a meeting para sa couple Sunday. Yan. So, yan. Kung ano yung may tulong natin sa mga couples, paano natin silang mapasaya sa mga couples. Kaya, we have a meeting on Sunday, please, no? And, di bali, may kape naman. Tama. Yes. Ayun. May kape. Yan. Kape. So, yun. Meeting tayo about gagawin natin kung paano natin i-handle ang couples night. Yan, couples night. Alright. Pero kung may matawag si Ma'am Janina, wala. May matawag ka bang, kapartner mo? Pwede rin naman. Hahabol kami. Alright. Hahabol. Yan. So, Ma'am Sabela, wear your best dress. Ayun. Sa kitchen. Sa kitchen. Apron. Best apron. Ayan. So, thank you, Ma'am Sabel, sa faithfully sa pag-join sa Google Meet. Ayan. Walang kupas. Alright. So, nothing else. Sige. Tayo ay magwakas sa panalangin. Ayan. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa wisdom na pinakalob niyo po Panginoon. And nandun po Panginoon na yung bawat nasabi namin, nabasa sa inyong salita Panginoon na silbing ikakalago pa namin sa bilang isang Kristiyano, ganun din as a working singles Panginoon. Nandun po Panginoon na andun yung protection niyo po sa amin Panginoon, guidance niyo po Panginoon pagdating sa pag-aasawa, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, na dadalhin ko po yung mga iba pang mga working singles na sila matuto, Panginoon, sa pag-join sa aming devotion, Panginoon. At bless niyo po, Panginoon, bawat isa sa amin sa gagawin po namin sa buong maghapon. Kami, ingat at gabay niyo po, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Ito po na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you sa pag-join yan. Bye. Thank you, Ma'am Sabel. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But
But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but he just might surprise you by the way he brings you out. His time and his will and his plan are never wrong. So trust him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected